Good morning, church! Let's all stand in the presence of God. Did you know that our church's anniversary was this July? So why don't we all greet a happy anniversary? Ay, ang hina naman po. Isa pa, isa pa. Sabay-sabay po tayo on the count of 3. 1, 2, 3. Happy anniversary! We thank God for His faithfulness through the years. This church isn't just a place. It's a home, it's a family, and a movement from God. As Psalms chapter 126 verse 3 says, "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." Let us pray. Lord, thank you for the gift of this church and the years of grace, growth, and community. We're here today because of your faithfulness. Fill this place with your presence as we give worship to you and with joy and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord's presence is right here, right now. And if you believe in that, come on church, lift up your hands to the Lord. Itaas po natin ang ating mga kamay. Lord, as we pray in this morning, Panginoon, we bow down our heads to you, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Thank you for this wonderful time of worship, O God. Lord, as we go out in this place, Panginoon, dala-dala na po namin yung joy, yung peace, O God, yung renewed heart that comes only to you, Jesus, Panginoon. Lord, walang bagyo, Panginoon, walang unos, walang kahit na anong sakuna, Panginoon, ang makakapigil ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah, Jesus. At kung ano man, Panginoon, ang bigat, Panginoon, na dala-dala ng mga kapatid ngayon, Panginoon, let it be gone in your mighty name. Lord, we honor you. We praise you. Be glorified in this place. Bless the sanctuary. Come on, church, let's sing. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ng iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig.
mo sa amin, Panginoon, Lord. Sa grasya mo, Panginoon, na kahit kailan hindi nagkulang. Lord, itataas lang po namin yung kamay namin, Panginoon, para sa'yo. Para sa kapurihan mo, Lord. In Jesus' name. Church, let's lift up our hands to the Lord and let's sing.
di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. For the last time you sing, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako pa man. Inibig mo ako noon pa ibinigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong awat biyaya. Sing ikaw, ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Awitin natin, papuri. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa kindaga pagligtas. Purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan.
Church, lift up your voices. For the last time, we sing papuri. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Siya ay dakila at mabuti. Siya ay dakila at napakatapat. Hallelujah, Lord. Ikaw ang hari ng aming mga buhay. Sasambahan ka namin, Panginoon. Pupurihan ka namin, Lord. Oh, we will worship you, God. We will serve you, Lord. Come on, church. Pinatawad ka niya. Nililinis ka niya. Sinasapo ka niya sa bawat pagkakamali. Pinapatawad niya ang bawat pagkakamali. Hallelujah, Lord. We thank you, God. We thank you, Jesus. Nililinis mo kami. Pinapatawad mo kami, Panginoon. For there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ. For there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ. Paano namin masusuklian ang kabutihan mo? Paano namin masusuklian ang kadakilaan mo? Paano namin masusuklian ang katapatan mo kundi sa pagsamba namin, kundi sa papuri namin? Paano namin maibabalik sa'yo ang katapatan mo na binabalik mo sa amin? Kundi ang pagsamba, kundi ang palakpak, kundi ang pag-ibig namin para sa'yo. Hallelujah, Lord. We worship you. Hallelujah. Sige, church. Can we lift up our hands to the Lord as a sign of surrender? Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Noong mga panahon na walang-wala kami, nandoon ka. Noong mga panahon, Lord God, na wala kami maipagmamalaki, Lord, nandoon ka, Panginoon, sumusuporta sa amin. Maraming salamat, Lord, nakaantabay ka. Maraming salamat, Panginoon, sa lakas na binibigay mo araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa mga pagkakamali at sa kasalanan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, nandito kami sa simbahan na ito. Maraming salamat, nagpupuri kami sa'yo. Maraming salamat, nagsasamba kami sa'yo. Maraming salamat, Panginoon, tinatawag mo kami upang sambahin ka. Maraming salamat, Panginoon. We thank you, God, for our lives. We thank you, Jesus, Lord God, for your love. We thank you, Lord God, for your redemption power. Maraming salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo at sa grasya mo, Lord. We thank you, God, and we honor you. Sige, church, let's honor the Lord. Let's honor the Lord. We honor you. We honor you, Lord. It's all yours, God. Lahat ng pagsamba, papuri, palakpak, para sa'yo lang, para sa ngalan mo, para sa dakilaan mo, Panginoon. We honor you. And Lord, we bring back all the glory, all the highest praises, all the high respect in Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God. Let's give our best clap offerings to the Lord. Amen. Praise God. Amen. Sino po ang natutuwa at nagagalak nandito siya sa lugar na to? Kahit umuulan, magsabi naman ng Amen. Amen. Welcome to Capstone Community Church. Our church vision is loving God and loving people. For our first-time guests, our new friends, we want you to know that God loves you so much. Do you agree, church? Amen. Before po tayo mag-start, humanap ka naman ng tatlong katao na hindi nyo pa po kakilala. Pagsabi naman sa kanya, hello, child of God. Greet naman po natin ang bawat isa. Hi, hello. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's be seated in the presence of God as we prepare for our Holy Communion. Thank you, Jesus. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, praise God, buhay tayo? Ba't parang yung iba hindi buhay? Sabihin mo sa kanya, praise God, buhay tayo.
Palakpakan naman natin ang Panginoon. No? Thank you, Jesus. As we proceed to our Holy Communion, the Lord's Supper, ang communion, ibig sabihin niya, pakikipag-isa. Kaya makiisa po tayo dito sa panawagan ng communion. No? Pakikipag-niik at pakiki-isa. No? In Greek word, it means koinonia. I always say this to you because I want it to resonate in your spirit. No? It is a Christian fellowship. Lahat ng Kristiyano dito say, Amen. So, ginagawa natin to remember the life of our Lord and Savior Jesus Christ. Kasi makakalimutin talaga tayong mga tao. Likas sa atin yan. But we do this first week of the month because we want to recognize, we want to remember God's goodness and greatness and love. Mahal na mahal po tayong lahat ng ating Panginoon. At kaya ka humihinga ngayon, kaya may oxygen ngayon. Kaya tayo nakakapagtaas ng kamay, nakakapagpuri. It's because of His grace. His amazing grace. Kaya ka pinagaling ng Panginoon. Kaya nagpo-provide ang Diyos sa'yo. Kaya ka may tahanan. Kaya ka may damit. It's because of His grace. Not just that, we have salvation because of the finished work of Jesus Christ. And as believers, we're encouraged and strengthened by remembering the faith and deeds who have gone before us. Even the early church, ginawa po nila ito. Even ang paglisan, before lumisan ng ating Panginoon, nag-Last Supper sila. At ang sabi ng Panginoon, for you to remember me. Can we all stand? Tayo po lahat ay tatayo. And can we put up the piece of bread na binigay po dyan ng ushering team? Thank you, Jesus. As we remember Jesus, 2,000 years ago, He came here in this world, discipled people, the 12 disciples, shared the kingdom principles, shared His life sa maraming tao. He healed the sick, He set the captives free. Itong bagay na ito yung napaka-importante sa atin pagkat yung hinahawakan mo, it symbolizes the body of Jesus Christ. And as we remember Him, as we remember His goodness, remember His body that was beaten for you to be healed, for you to be satisfied with Him. Luke chapter 22 verse 19 says, and He took the bread, gave thanks, and broke it. Kaya sabi dito, no, He gave thanks. Magpasalamat ho talaga tayo sa Panginoon. And gave it to them saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Sa salin ng wikang Tagalog, pagkakuha niya ng tinapay, nagpasalamat siya. Pinagputol-putol niya ito at binigay sa kanila. At kanyang sinabi, ang aking katawan, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Let's pray. Father, thank you so much for the body that was beaten, for us to experience redemption, the grace, the mercy, and the life. Lord, I pray habang pong kakainin namin to, maalala namin yung kabutihan niyo. At kung sino man pong may mga sakit ngayon, Panginoon, pagalingin niyo in the mighty name of Jesus. Salamat po. Tupos-samot dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Let's eat the piece of bread. Can we raise the cup of juice, please? As we remember Jesus, remember as well His blood that was shed for the remission of our sins. The blood, the blood, the blood. The blood signifies freedom, cleansing power, sanctifying power, healing power, and redemption power. Hebrews chapter 9 verse 22 said, and almost all things are cleansed with blood, according to the law. And without shedding of the blood, there will be no forgiveness of our sins or remission of our sins. Kaya po, ang gesture na to na pag-inom natin ng juice na to, it
It symbolizes the blood of Jesus Christ. Alalahanin niyo po na ibinigay niya lahat. Ang kanyang dugo, ang sabi ng Bible, walang natitira sa kanyang katawan. Tubig na lang ang lumabas. Jesus is saying to us that I give my all to you. Luke chapter 22 verse 20 says, in the same way after the supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Sa Tagalog, sa gayon ding paraan, pagkatapos na makapaghapunan, kinuha niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan sa aking dugo na ibinuhos para sa inyo. Let's pray. Father, thank you so much, O God, for the blood that was shed on the cross. Sabi nga, Panginoon, without shedding of the blood, there will be no forgiveness. Kaya ikaw na po ang nagsilbing atonement, replacement, substitution sa amin. Lord, salamat na ikaw po ang napako sa krus, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. Dapat kami po iyon. Pero kami po ay nagtaos-pusong nagpapasalamat sa ginawa niyo, Panginoon, na tinapos niyo na po ang laban ng kasalanan. Panginoon, habang po namin to iinumin, Lord, maalala po namin na pinagaling niyo na kami, may kalayaan na kami, kapatawaran na kami sa aming mga kasalanan. Salamat po. Ito samot dalangin po namin sa mataas mong pangalan ng Jesucristo. Let's drink from the cup. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As Paul said in 1 Corinthians 11:26, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sino po naniniwala na babalik po ang ating Panginoon? Say Amen. Ay, mahina. Sino po ang naniniwala na babalikan po tayo ng Panginoon? Say Amen. At kung naniniwala ka, taas mo ang kamay mo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Kahit kailan biyaya mo sa akin, ang pag-ibig mo inibig mo ako noon paman. Kahit kailan, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Minsan pa, for the last time, kahit kailan. Yes. Inibig mo ako noon paman, inibig mo ako noon paman, inibig mo ako noon paman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige, yung the best na palakpak po sa ating Panginoon. Can we say this? Thank you, Jesus. One more time. Thank you, Jesus. Amen. Our church vision is what? Loving God and loving people. Humanap ka na 10 katao, no? Ulitin ko lang, humanap ka na 10 katao. Sabihin mo sa kanya, I love you, brother. I love you, sister. Come on. Yes. Spread the love. Yes. Embrace mo siya. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Akbayan mo siya. Tapikin mo siya. Kilitiin mo siya. Kung ano gusto mong gawin. Hallelujah. Alright. Huwag mo lang sakalin, ha? Biro lang ho. Thank you, Jesus. Sino po na-bless na nasa church siya? Say Amen. At paglabas niyo po dito, no? Alam ko, naniniwala ko may answered prayer po lahat tayo. And everybody say, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yan.
Bago ka maupo, sabihin mo naman sa katabi mo, ang bango-bango mo today. Hallelujah. Sige, makakaupo na po tayo in the presence of God. Nabigla rin po ako doon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino pong gising? Say amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Of course, hindi po tayo magtatapos kung di ko po tatanungin ang dumalo sa unang pagkakataon. Any first-timers in the house? Pwede po ba tayong tumayo? Huwag po tayong mahihiya, no? Pagkat welcome po natin kayo. Your presence is special and wonderful, no? Sa amin po mga matatagal na dito sa church. Sige po, tayo po tayo. Palakpakan po natin sila, Capstone Community Church Family. Feeling ko may nahihiya. Okay lang, no? Pero after the celebration, you will proceed to the pastor's office. Okay? So, of course, maulang umaga po sa ating lahat. Of course, not gonna celebrate today ang ating anniversary. No? I'll be announcing it later. Pero sabihin mo naman sa katabi mo, happy anniversary, kapatid! Woo! For the past 3 years, God has been so faithful. Because before I go to my word, mamaya na natin i-flash ang title. In this anniversary month, no? As I was praying to the Lord, no, nananalangin ako and I was just so amazed how God is good in our life. Is God good? And all the time? No, kahapon talagang late na ako umuwi. I was really reflecting the Lord, no, the Lord's goodness and power and majesty. No, na-amaze lang ho ako sa Kanya. And I don't know about you, no, even in your alone time with God, yung nakastuck ka lang ganyan, iniisip mo lang lagi yung kabutihan niya, nire-reflect mo yung kadakilaan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. And I did that, no, this past weeks kasi for the past 3 years, no, with people who, the first time na nag-start ang ating church with 21 people, and ngayon, look at us and what God has brought us. You know, sabi nga ni David, who am I? You have brought me this far. Kaya nga, ako rin, napatan, Lord, salamat, no, sa kadakilaan mo, sa goodness mo, hindi kami nahirapan. No, nakikita namin ang mensahe mo na maliwanag, yung mga aircon po na yan, kahit nilalamig kami, salamat po. No, yung mga ilaw, yung hallelujah, yung bawat isa sa atin. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat kapatid sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Sa mga leaders natin na nagtsatsaga po sa inyo, palakpakan natin ang mga leaders natin, no? Thank you, Jesus. At ako rin naman punong-puno ng pasasalamat, no, sa puso ko, sa isipan ko. And actually, I have no words, no, to express how much I'm grateful to the Lord. And wala po ako masabi kundi thank you, Lord, thank you, Jesus. Kaya sa umagang ito, no, gusto ko lang pong pag-usapan natin, simpleng bagay, na mag-umapaw sana ang kadakilaan ng Panginoon. This whole month of July, makita natin at makilala po natin siya ng lubusan. At umapaw po ang kadakilaan ng Panginoon sa mga puso't buhay po natin. Because I believe the more we know Him, no? Listen, the more we know Him, the more praises we can utter to Him. No, the more we know Him, the more praises we can give to Him. As long as we know Jesus Christ, our personal Lord and Savior, no, I believe yung mga taong kilala ang Panginoon ng lubusan at may closeness sila or intimacy sila sa Panginoon, mas madali sila magsamba at sumamba sa Panginoon. Maybe came here for the first time, di po naunawaan ang pagtaas ng kamay. Ang pinupuri ho natin dito ay si Jesucristo lamang. So I will give us a simple message and word this morning. Ang pinamagatan ko pong itong, kahit kailan, di ka nagkulang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. No? Kaya mamaya habang haawitan mo ito mamaya, bigay mo yung best mo. Kasi itong phrase na to, itong statement na to, itong katotohanan na to na sasabihin ko ho sa inyo sa umagang ito, ito po ay nakakapagdagdag sa ating papuri at pagsamba sa Panginoon. Ang English po niya is, you have never failed me. Ang tao magfe-fail, no? Ang gobyerno magfe-fail, ang ibang tao magfe-fail, but God, Jesus, will never ever fail. Kahit kailan, di siya magkukulang. And it emphasizes the consistency and unwavering support. Hindi mo alam sa mga times na walang-wala ka ang sumuporta sa iyong Panginoon. Hindi mo lang alam yon. And at the times na tila baga na hindi mo maramdaman ang pag-ibig sa puso mo, nandun ang Panginoon sa kalagitnaan mo. You don't know that. Even today, no, yung hangin na nilalanghap ho natin, it is a symbol or it is a reality, it is a truth that God is alive, that God supplies everything that we need. And everybody say, Amen. Kaya ang layunin ko po, agenda this morning, mahalin pa natin ang Panginoon ng lubusan. Mahalin natin ang simbahan, yes, pero mas mahalin po natin ang ating Panginoon. Mas mahalin po natin
si Jesucristo ng buong puso at buong kaluluwa. And when I was reading my Bible, I came across Isaiah 34 verse 16. It says here, tingnan natin ang text natin, seek ye out of the book of the Lord and what? Read. Wow. Hindi lang pong pan-display ang Biblia, kundi binabasa ho ito. Sabihin mo sa katabi mo, basahin mo, kapatid. Sabi ni Isaiah, read. No one of this shall fail. Sa Isaiah, sa Tagalog, ito'y sinasabi, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. This word, the Bible, will never ever fail. And this passage talks about a message to all nations. No? Kung nasa NLT version, New Living Translation, ang title na pamagat ni Isaiah is The Message to All Nations. Even today, nangungusap ang Panginoon sa atin. Nagpaalala si Isaiah that the Word of God will never ever fail. And at the same time, nag-warn din si Isaiah, pag tinalikuran yung Panginoon, mapapahamak kayo. At pag hindi mo binasa ang salita ng Diyos, mapapahamak kayo. Kaya sabi ni Isaiah, seryosohin niyo ang pagbabasa. Hindi ko na ho tatanungin kung sino nagbabasa ng Bible sa inyo Pero I believe makakalahati tayo. Seryosohin natin ang pagbabasa ng Biblia pagkat hindi nagkukulang ang lahat ng sinasabi nito. Ang tanong ngayon, bakit hindi magkukulang ang Diyos sa atin? Yan ang magandang tanong. Pastor, if you're gonna tell me, or you're gonna say this to me, bakit hindi ba magkukulang ang Panginoon sa akin? Why God will never ever fail to meet us, to meet our needs, to meet our concern, even to meet us face to face, or even in your alone time with God. Tatlong bagay na gusto kong baunin niyo po sa umagang ito. At baunin niyo this whole week. Na sa whole week na to, wala kang ibang aawitin, kundi kahit kailan, di ka nagkulang. Ang unang puntos, bakit hindi magkukulang ang Panginoon? Pagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay sa mundong ito. He is the source of all good things. Tayo nadidrain tayo. Tayo nawawalan tayo. Tayo napapagod tayo. Pero ang Diyos hindi napapagod, hindi nadidrain. Patuloy pa rin siya nagbibigay sa atin. He is the source of everything. Kaya alalahanin mo yan. Okay? Kaya hindi magkukulang ang Panginoon sa iyo. Kaya He is the source of everything. Akala po kasi ng iba, pag hindi nasagot ang kanilang panalangin, malayo ang Diyos. Akala po ng iba, ilimitado lang ang Panginoon. At nagkukulang siya sa buhay natin. Hindi po. Remember that He is unlimited. Sino na hong kumain sa Vikings dito o unlimited samgyupsal? Yung ayaw mo na pero yung bibig mo gusto pa. Di ba? Busog na busog ka na, may limit Pero ang Diyos walang limit pag nag-bless yan. Remember, God is unlimited. He is omnipotent sa theology. Omnipotent means what? Omnipowerful, all-powerful, makapangyarihan ng ating Diyos. And everything that God made is beautiful and good. Basahin natin, 1 Timothy chapter 4, verse 4. Maganda po ang nilikha ng Diyos at ang binibigay niya sa ating lahat. For everything God created is what? Good. And nothing is to be rejected if it's received with what? Thanksgiving. Lahat ng binibigay ng Diyos ay maganda. Yes, Pastor, may sakit ako ngayon Hindi po kalooban ng Panginoon na magkasakit ka. Galing po yan kay Satan. Basahin niyo po yung book ng Job, di ba? Ang lahat ng binibigay ng Diyos ay maganda. For everything God created is good. Sino po naniniwala dyan? Say amen. Yung katabi mo, good yan. Created being yan. Kaya sabihin mo sa kanya, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. No? Yung asawa mo, diyan ka lang tumingin. And everybody say, amen. Ang problema kasi, hindi mo tinatanggap ng may pagpapasalamat. Binigyan kitang 100. Like for example, binigyan ko kayong 100. Hindi mo, Pastor. Di ba? Paano ka naman bibless pa ng Panginoon? Dun pa lang sa simple, hindi ka marunong magpasalamat. Dun sa simpleng bagay na yun, hindi ka magpasalamat. Paano pa sa malaking bagay? Lahat ng binibigay ng Diyos ay maganda. 5 piso ang binigay niya, magpasalamat ka. Hindi ka nagkulang, Panginoon. May pang-candy na ako in Jesus' name. Hallelujah. Di ba? Nasa pagtanggap kasi natin yun na may pagpapasalamat. Kaya hindi maganda o sa tingin mo nagkukulang ka. Kasi yung mga meron ka ngayon, hindi mo pinagpapasalamat sa Panginoon. And everybody say,
Amen. He is the source of everything. God owns everything. Wala ka. Sa Kanya lahat yan. Kaya hindi siya nagkukulang. Akala mo sa atin tong sanctuary, hindi po, sa Panginoon to. Kaya dito palang maunawaan na ho natin na hindi na ho nagkukulang ang Panginoon. The galaxy, the earth, the creation, no, sa Kanya ho lahat yan. The resources, the gold, the oil, no, kung may ginto ka dyan, hindi sa yan, sa Panginoon po galing yan. And everybody say, Amen. He is the source of life. Kaya tayo humihinga ngayon dahil sa Kanya. Even our salvation comes from Him. Diba sinabi niya, believe and you will be saved. Ganun kasimple. At binigay niya ho sa atin ng libre ito. Ang spiritual life natin. Even this Bible, hindi na ho nagkulang ang Panginoon dahil binigyan niya tayo ng salita ng Diyos. Everything belongs to God. Ang problema, ino-own mo, kaya nakikita mo nagkukulang ka pa rin. Pero kung ang mindset mo, God owns everything, He is the source of everything, maliit na bagay, malaking bagay, pinagpapasalamat mo, at marirealize mo na kahit kailan, hindi nga siya nagkulang sa aking buhay. And everybody say, Amen. Palakpakan mo ang Panginoon siya. Thank you, Lord. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, huwag kang mag-complain, kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Exodus 19 verse 5, patunayan, patibayan pa po natin ang salita at sinasabi ng Diyos, all the earth is mine. Deuteronomy 10:14 says, no, behold, to the Lord your God belong heaven and the highest heavens, the earth and all that is in it. No? Sa Kanya daw ho ito. Job 41 verse 11, whatever is under the whole earth is mine. Psalm 24 verse 1 says, the earth is the Lord's and everything in it. God is the source of all good things. Because He lacks nothing, no? He lacks nothing. He is free to bestow blessing and provision upon His creation. Dahil mabuti po ang Panginoon at sa Kanya namang galing lahat yan, at ako naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon kasi hindi po madamot ang ating Panginoon. And everybody say, Amen. Kaya nga po sa mga hayop, nagpo-provide ang Panginoon. Psalm 104 verse 21, para patunayan ko lang sa inyo na hindi po nagkukulang ang Panginoon. No? Then the young lions roar for their prey, stalking the food, what? Provided by God. Di ba, imagine niyo sa 3 taon natin, or even sa talang buhay mo na lang, ginutom po ba kayo ng Panginoon? Di ba kumakain ho kayo 10 times a day? Hallelujah. Di ba? Tapos sasabihin mo, nagkukulang ang Diyos? Hindi ho. Kung nagpapasalamat ang mga leon, pwede yun. Kaya sabihin nga ho natin, thank you, Jesus. Amen. Sa pagtanggap ho natin, kaya ka nagkukulang, sa tingin mo nagkukulang, pero ang Diyos hindi magkukulang. Remember, all that we have is His. We are born into this world with our hands empty. No, tayo po lumabas sa sinapupunan ng nanay natin. Nung lumabas ba tayo, naka-Nike shoes na ba tayo? Hindi pa naman, di ba? Pambihira, no? Lumabas siya, naka-dress, hallelujah. Wala pang ganon, di ba ho? Lumabas tayo, hubad-hubad, wala tayong dadalihin din, pagkat lahat ng bagay ay sa Kanya. And everybody say, Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Kaya pag nagpupuri ka, yung kahit kailan di ka nagkulang, taas mo talagang kamay mo. Kasi we are saying that to our Lord. And pag sinabi natin sa Panginoon yan, it's a pleasing and a sacrifice to Him. It is a sweet aroma to Him. Kasi mababalik lang natin sa Panginoon ang pagsamba natin sa Kanya. It is a living and holy sacrifice, our lives. Kaya sabi ni David, 1 Chronicles 29 verse 11 says, Yours, O Lord. Pwede bang pakibasa ho natin to ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Yours, O Lord. For all that is in the heavens, yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Alam niyo yung konteksto nito? Tinawag ni David ang kanyang kapulungan. No? He was the king. Pero ang ganda kay King David, dahil puso niya tama sa Panginoon, puno ng pagsamba, at alam niya hindi nagkukulang ang Panginoon, sinabi niya ito sa maraming tao. That's why when you read this, no, it's so powerful because David was so proud to his God, no? Na alam niya at pinapakita niya sa kanila na hindi magkukulang ang Panginoon. And at this time, papasa na niya yung trono kasi kay Solomon. Mamamatay na siya dito, matanda na siya, no? Kaya sa kahuli-huli ng buhay niya, dinakila niya pa rin ang kanyang Panginoon.
Let me ask you a question. Kayo po ba proud kayo na hindi nagkukulang ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Amen. We should be proud of it that our God is alive. And everybody say, Amen. But even though the Lord, sa Kanya lahat yan. No? Sa Kanya lahat ng created o yung creation, yung mga created beings na yan, He wants these things to be shared with us. Hindi po madamot ang ating Panginoon. Kaya nga tinawag po natin siyang Tatay or Daddy God. Amen? And everybody say, Amen. Tatay ho natin ang ating Panginoon. No, pinundasyon ko lang ho kayo that God owns everything. Pero let's be personal right now. Tatay po natin ang ating Panginoon. Yes, He is the source of everything, yet we can call Him Father. Pastor, hindi ako lumaki ako na walang tatay. Kapatid, hindi nagkulang ang Panginoon sa iyo. Siya ang tatay mo ngayon. He is the Father for those who do not have father, sabi ng Bible. We call Him Abba, Father. And dahil sa title na yon na tinatawag natin siyang Ama, likas sa karakter ng ating Panginoon na magbigay. Lahat po ng tatay dito, say Amen. No? At tayong mga tatay, gusto natin nagbibigay, nagpo-provide sa ating mga anak. Hindi ko lang ho alam sa inyo, pero ako, gusto ko po yun. No? And I can just reflect that the same as our God, no? Gustong-gusto niya tayong binibigyan. His nature as a father is to provide for His children. Did you know Abba means in Aramaic word papa, no? Papa or daddy, no? Or father. It is in an Aramaic word, Abba. Everybody say Abba. Yan, no? Kaya pagka tumatawag ka sa Panginoon, Abba, Father, no? Tingnan natin ang mga katunayang katibayan. Even Jesus Christ said, Mark 14:36, and He said, Jesus says, Abba, Father. Kaya kung mga panahon na hindi mo na-feel na may tatay ka, hindi magkukulang ang Panginoon, tawagin mo siyang Ama. Okay? Romans 8:15, sabi ni Paul, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. When we receive the Lord Jesus Christ into our hearts, may relasyon na tayo sa Ama. Okay? And we cry to Him, Abba, Father. Even Galatians chapter 4 verse 6 says, because you are His sons, God sent the Spirit of sonship of His Son, no, into our hearts, so that the Spirit or the Spirit who calls out, what? Abba, Father. That's why when you feel and seems like you are alone, you can call God, Abba, Father. Question ngayon, mga kapatid. How can we tap the source? If you are telling me, Pastor, that God owns everything, that He wants to share this with us, paano naman natin matatap ang source na ito? Remember, church, listen. Remember, in order for you to move the hands of God, you must first touch His heart. Ulitin ko ho. In order for you to move the hand of God, you must first touch His heart. Okay? Bago mag-provide ang Panginoon sa iyo at ma-experience mo na hindi magkukulang ang Panginoon, kalamahipo mo muna ang kanyang puso. Paano yun, Pastor? By having a personal relationship with Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Come on! It's called love relationship. When is the last time you talk to your God? Kaya nga sabi ni Santiago, wala ka kasi hindi ka naghihingi. Pagkadilat mo pa ng mata mo, ano nang chinecheck mo, ano nang tinitingnan mo, o nagpapasalamat ka na agad sa Panginoon. Kaya ka nagkukulang kasi hindi mo siya kinakausap. Sabi nga natin na pagkapasok niya dito, parang Christian tayo. Paglabas pa kaya natin, Kristiyano pa kaya tayo. Sabi nga ni Bishop Oriel, hindi ka naman pumasok sa Jollibee, lalabas ka, hamburger ka na. Hindi po yun. Hindi po lahat na pumapasok sa church, may relasyon sa Diyos. Ay kaya sabi ko sa iyo, in order for you to tap o receive the hands of God, you must first touch His heart. When is the last time you bow down before Him? You worship His name. Kayo lang ho nakakaalam. And this love must be active. Tayo po lahat nagkarelasyon na sa tao, kaibigan, asawa, fiancé, girlfriend, boyfriend. Di ba nakikipag-usap tayo sa kanila? We don't create space. Kaya pagka nag-create ka ng space, yung space na yun magkakaroon ng gap na tinatawag. Pag hindi mo tinawag o kinausap ang Diyos mo, may space. And that space, no, pwedeng lagyan yan at tamnan yan ni Satanas. That's why you don't ever create space in your relationship with God. Dapat lagi mo siyang kinakausap, tinatawag, pinupuri, sinasamba, at sa Kanya ka nagpapasalamat. Kaya pagka ginawa mo yun, magpo-provide continuous ang provision ng Panginoon sa buhay mo. Kasi nga nahipo mo na yung puso ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. No, for your life to be a living and holy sacrifice. Kahit nagtatrabaho ka, nagmamaneho ka, namamlansya ka, naglalaba ka, thank you, Jesus, thank you, Lord. Lord, marami to, pero thank you, Lord. Salamat, may damit kami, hallelujah.
Pagka nagtitimpla ka ng kape mo, thank you, Jesus. Can we say this once again? Thank you, Jesus. Amen. At dahil tatay natin siya, at kung naniniwala tayo spiritually na tatay natin siya by faith, may responsibility ho siya sa atin. Tayo mga tatay, nung nagkaanak tayo, no, the responsibility begins. Kaya ang Diyos natin, kung talagang tinatawag natin siyang tatay at may relasyon tayo sa ating Diyos, may responsibility din ho siya sa atin. 5 bagay ang responsibility ng isang tatay. No? Major responsibilities natin. Una, provide their financial support. Pangalawa, emotional guidance. Pangatlo, disciplining, no? And setting boundaries. Nagdidisiplina rin ho ang Diyos. Minsan ho, na-chasten kayo o nadidiscipline kayo para bumalik kayo sa Kanya. Doon pa nga lang, hindi na nagkulang ang Diyos eh. Kasi gusto niya bumalik ka sa Diyos. Magbalik loob ka sa Kanya. Sometimes discipline, no, pag tinake mo yan as wrath, talagang lalabas sa bibig mo yan. Si Lord kasi hindi. Pero pagka nireceive mo yung discipline with all your heart, Lord, salamat, dinisiplina mo ko. Ito'y katunayan, katibayan na dapat na akong bumalik sa iyo. And everybody say, Amen. No? Ang tatay natin, role model siya. And nagbibigay siya ng protection sa kanyang pamilya. Ganyan din ho ang Diyos, kaya hindi siya magkukulang sa inyo. Yung pagpunta nyo nga lang ho dito, ligtas tayo, kahit umuulan, bumabagyo sa labas, di ba ho? It shows that God is protecting us. God is providing for us, kaya hindi po siya nagkukulang sa ating mga buhay at buhay at puso. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Ako nga ho, sa anak ko si Star, no, whenever we go to SM or malls or whatever, no, papabili na ho yan. No? At ako naman, sasabihin ko, sa tamang oras, no? Sa tamang oras. And I don't pretty much give her everything, pero sa time na babae po si Sar, good girl siya, no? Kaya pag good girl siya, no, last Sunday, this week, no, meron siyang 7 stars, nag-aaral na ho kasi siya, no? Nakakatuwa, no? Traffic pala dyan sa, but anyway, no, may 7 stars. Anong gusto mo? Ice cream, dada. So, bibigyan ko siya, re-reward ko siya. Alam nyo, na-realize ko, pag mabuti tayo, pag nagpupuri tayo sa Diyos, may mga stars tayo sa harapan ng Diyos, ang dali po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen po? Thank you, Jesus. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung mukhang mabait yan o ngayon lang mabait yan. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa kanya, maging good girl ka na, maging good boy ka na. Amen. Minsan kasi bad tayo no? Kaya hindi tayo nabibigyan ng ating Ama. Amen? That's why Paul said, no? Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus our Lord. Magsusupply po ang Panginoon. Magpatuloy ka lang, kapatid, huwag kang bibigay. No? Tuloy-tuloy ka lang sa kanyang salita. Maging good boy ka at good girl ka sa kanyang salita at sumunod ka. At babagyuhin ka ng pagpapala at bibiyayain ka ng Panginoon. Mararamdaman mo, masasabi mo, aawitin mo, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo'y sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Di ba nga kahit bad tayo, ang Diyos nandun siya para sabihin sa Kanya, o sabihin sa atin, anak, bumangon ka na, bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Hindi mo man sige, palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Huwag mong hanapin ang pag-ibig sa tao. Hindi niya ibabalik yan. Hanapin mo ang pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang salita. This is our assurance. Pangalawa, bakit hindi magkukulang ang Diyos sa atin? Why God will never fail to meet us? Pagkat ito ay sinabi ng Diyos. Pagkat ito ay sinabi ng ating Panginoon. Because He said so. Hindi siya magkukulang sa inyo kasi ito'y sinabi niya. Question, tanungin ko ho kayo ngayon. Kapag bibili ka ba ng isang bagay, no? Gusto natin yung garantisado, di ba? Sigurado, di ba ho? When we buy some things, online man yan, marketplace, you want to be sure of it, no? Of this product. Example, when you go to online, no? Check mo pa yung review, kung matibay ba yan, effective ba yan, titingnan mo ba kung may star pa yan, di ba? Paano ba before mo avail at kung maraming nasold na yan. No? Kasi malalaman mo, effective yung isang produktong yon. Kasi baka ma-scam ka pagdating sa'yo, bato yung di ba? Check mo muna lahat kung tama, kung matibay. Mga kapatid, listen. Ang garantisado at sigurado lamang ho sa mundong ito, listen church, ay ang sinasabi ng Bibliang ito. One thing is for sure in this earth, in this world, is the Word of God.
Ang nagiging problema, hindi po tayo pumupunta sa Bible, kaya unsure ang buhay mo. Kapatid, punta ka lagi sa Biblia. Kaya kahit kailan hindi siya magkukulang sa iyo. Kasi dito sa mga salita nito, mangyayari at mapangyayari lahat ng sinasabi nito. Sabi nga ng aking misis kahapon sa Prayer Works, 1,000 ang mga pangako ng Diyos sa Biblia. Ni isa doon, wala kang pinanghahawakan. Kaya nararamdaman pagkukulang ng Diyos kasi mismo ikaw, hindi mo pinupunuan ng pangako ng Diyos ang puso mo. At starting today, church, listen. At mukha na po kayong mga seryoso ngayon. Starting today, paglabas mo dito, basahin mo na ang Biblia. Why don't we declare this right now? Taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, basahin na natin ang Bible. Ulitin mo, basahin na natin ang Bible. Naaalikabukan na yan. Hallelujah. Pikit ang mata. I want to evaluate this congregation. Pikit ang mata, please. Walang titingin. Ang tumingin, makikita sa camera. Hallelujah. Sino na ang nagbabasa ng Biblia dito? Taas mo ang kamay mo. Wow. Thank you, Jesus. Sige, baba niyo na ho. Thank you, Lord. Yung iba, hindi sigurado. Hallelujah. Tingin na po kayo sa akin. Magbasa na ho tayo ng Biblia. Punuin po natin ang puso natin ng mga pangako ng Diyos. And let me tell you, hindi magkukulang ang Panginoon. Matthew 4:4 said, "But Jesus replied, it is written, and forever remains written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God." Gusto mo marinig ang sinasabi ng Diyos? Basahin mo ang Biblia. Gusto mo marinig ang tinig niya? Basahin mo na may pagbigkas sa sarili mo. And as if that God is speaking to you. Sabi ng Tagalog, Mateo, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, listen, kapamilya, kamag-anak, kakosa, anuman gusto mo, kababayan, hallelujah. Habol tayo ng habol sa pera, habol tayo ng habol sa kayamanan. Pero sa paghabol mo sa kayamanan, sabi nga ng Ecclesiastes, you are chasing the wind. Wala kang mahahabol dyan. Try mo to, Try mo to, kapatid. Habulin mo ang Diyos at lahat ng bagay isusunod sa buhay mo. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabay-sabay nga ho tayo. 1, 2, 3, go. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. At naniniwala ho kayo, ako, na kayong nandito ngayon, paglabas nyo dito, kapatid, lagi kong dinideclare yan, paglabas nyo dito may kagalingan, may answered prayer, may blessing ka in the mighty name of Jesus. At ito yung maganda, nagbagong buhay ka. Siyempre, si pastor, lagi niyang papasabihin. Si pastor, lagi niya sasabihin. Sige, sabi mo na sa katabi mo, kilitin mo ang bilbil niya, magbago ka na, kapatid. Hallelujah. Imagine, nagbago ka? Nakita ng mga tao? Wow! Totoo ang ating Diyos. Kaya kung pinag-uusapan ng tibay, subok at matatag, kapatid, punta ka lagi sa Biblia. Kaya sabi ng Hebrews 4:12, wala dyan, Jay. Ito sinasabi, Arian, sorry. For the Word of God is alive and active. That's why when you read the Word of God, alive yan, buhay yan, kinakausap ka ng Diyos. Matthew 24:35 said, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Stop chasing your millions. Stop chasing those things in this earth. Iiwan lang natin yan. God owns everything. Stop chasing yung mga bagay na temporary. Try mong habulin ang Panginoon. I tell you, hindi magkukulang na ang Diyos. It is God's special book given to us, this Bible. And God's Word, listen, sino pa po nakikinig, say amen. God's Word has stood the test of time. Imagine niyo, di ba? It has been refined with fire. From generation up to generation, nandyan pa rin ang Bible. Kaya I believe, sila Abraham, Isaac at Jacob, yung ating mga patriarchs, the 12 disciples, tumitingin sa atin ngayon, sinasabi, kayo nga may Bible na, may susundan na, ba't hindi nyo pa rin basahin? Kami nga, wala noon. Wala kaming Bible noon. Pero kayo, you have the instruction, the manual of life. But still, we don't want to open it. Alam nyo, mga kapatid, listen, testimony. 23 years of my life, I never read the Bible. I'm 35 now, And this month, I will be 35. 34 ako, and July 15 is my birthday, So, praise God, hallelujah. Tumatanda na si Pastor. But 23 years, of my life, I never read the Bible. I chase my career sa ibang bagay, yung puso ko hinahanap sa maling mga lugar at bagay.
Pero when I read the Word of God, nabasa ko, pagka-flip ko ng Bible, 1 Thessalonians 5:23 says here, no? So may the God of peace sanctify you completely. Yun lang pala hinahanap ko. Nung nabasa ko yun, iyak ako ng iyak kasi yun ang hinahanap ko, kapayapaan. At ang sabi ng Lord sa akin, nangusap talaga siya ng vivid sa akin. Para talagang may tinigan siya. Sabi niya, so now that the God of peace will sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Babalik po ang Panginoon. Kung kapayapaan ang hinahanap mo, punta ka na sa Biblia. Huwag mo nang hahanapin ng kapayapaan sa iba, sa labas ng gusaling ito, o sa mundong ito. Hanapin mo sa alone time mo sa Lord, buklatin mong Bible, at let me tell you and encourage you, mangungusap po ang Panginoon sa atin. Church, gusto mo bang di na magkukulang ang Panginoon? Reinforce your life with God's Word. Reinforce your life with God's Word. Joshua 21:45, next slide. Not one word of all His good promises have failed. Luke 1:37 says, for no word from God will ever fail. Ito na ho. No? Psalm 119:86 says, all your commandments are faithful. Knowing Jesus, the living Word, brings stability. When we know the Word, when we know Jesus Christ, it brings stability. Everybody say stability. Mas malakas, stability. No, nangangarap tayo ng stable job, stable career, stable finances. Church, listen, sino po nanghangad dito naman na stable naman ang intimacy mo sa Lord? Kung gusto mo ng stability, kapatid, go to the Word of God. Because it brings stability. Sa family mo, sa business mo, sa career mo, sa lahat, sa school mo, unahin mo ang Panginoon. You need His Word. Kailangan pinaghahawakan o pinanghahawakan mo yan. Because the Word of God, church, listen, is faithful. Tapat po ang Panginoon. When you feel faithless, He remains faithful. Take refuge in the pages of this Bible. Kung na-feel mo, alone ka, no, take refuge in the pages of this Bible. 2 Timothy 2:13 says, if we are faithless, what? He remains faithful, for He cannot deny Himself. Alam nyo ho, na-discover ko, pag binuklat nyo ng Bible nyo, it symbolizes that you are humbling yourself before the Lord. Kaya nga sabi ng Bible, when you humble yourself before the Lord, He will exalt you. Doon po yun eh. Pagka binubuksan mo na yung Bibliang iyan, nagpapakumbaba ka, pinapakita mo ang pagpapakumbaba mo sa Panginoon. At nabe-bless po ang puso ng ating Panginoon. Kaya tandaan, hindi po natin kaya kung wala ang Kanyang salita. It is like an oxygen in our spiritual life. It is a food to our spiritual or inner man. Kaya starting today, magbasa na ho tayo ng Bible. And everybody say, Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Yun the best. Woo! Hallelujah. Kaya declare ulit natin. Tapikin natin ang ating puso. Magbabasa na ako ng Bible. 1, 2, 3, go. Magbabasa na ako ng Bible. Pastor, wala akong Bible. Pambihira, kapatid. Ang daming Bible sa church. Kumuha ka. Anong translation gusto mo? Bibigyan ka namin. Hallelujah. Chinese? Korean? What? Bibigay po ng church. Hallelujah. No? Lahat. No? Greek? No? Aramaic? Ano gusto mo para maintindihan mo? No? Go. No? Hallelujah. Nanggigigil ako. Hallelujah. Magbasa ka na ng Bible. Read the Word of God. Meditate on it day and night. And everybody say, Amen. And lastly, bakit hindi magkukulang ang Diyos sa atin? Why God will never ever fail to meet us. Listen, lastly, bakit hindi magkukulang ang Diyos sa atin? Upang maging pagpapala tayo sa iba. So that we can be a blessing to others. Sabihin mo sa katabi mo, blessing ka sa akin, kapatid. Yung iba ayaw, kasi nakatabi niya yung kaaway niya. Hallelujah. Sabihin mo naman sa katabi niya. Declare mo sa katabi niyo, sorry. Sabihin mo sa kanya, blessing ka sa akin, kapatid. Lakasan mo, blessing ka sa akin, kapatid. Amen. Dahil malamig ang kapaligiran ho natin, maglilibre yan ng kape. Hallelujah. Wow, no? Coffee. Magkape na kayo, may fasting na ho tayo niyan. Hallelujah. Sino ho naniniwala na ang Diyos hindi magkukulang sa atin? Say Amen. Amen. Last point, kasi upang maging pagpapala tayo sa iba. Church, listen, look at me.
I will teach you this secret na minana ko sa tatay ko, minana ko sa family ko, at ginagawa ng pamilya ko. As I was reflecting this message, I call this the cycle of blessing. Pakita ho natin. It is called the cycle of blessing. I want to teach you something. Paglabas mo dito, apply mo. Pag hindi mo in-apply, ikaw na bahala. I'm gonna plant this cycle of blessing in your heart right now. And I've learned through my experience in my journey with God, my family, especially my dad, na wala na ho dito. And of course, as I grow in my faith in the Word of God and in the Bible, na-realize ko to. But I want an assurance from you. Gusto mo po bang hindi na magkulang ang Panginoon? Taas mo ang kamay mo. Sige. Wow, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige, baba niyo na ho. I call this the cycle of blessing. Take note, no? The line is the supply. Okay? Again, the line is the supply. Ulitin natin. The line is the supply. When you read the Word of God, ang pinagpalang tao na matindi si Abraham. I believe, I'm a firm believer of blessing kasi nandyan sa Bible yan. Naniniwala ako sa blessing ng Diyos. At naranasan ho ito ng ating patriarch na si Abraham. Abraham was the father of many nations. He was called the father of many nations. At hindi lang yun, habang nabubuhay si Abraham, pinagpala siya ng siksik, liglig, at tumaapaw ng Panginoon because of his obedience to God. And when you read Genesis chapter 12 verse 2, Genesis it is the first book in the Bible. Kaya dito natin titingnan kung bakit ba pinagpala si Abraham. Pinagpala si Abraham kasi nangako ang Diyos sa kanya. Ang sabi ng Genesis chapter 12 verse 2 says here, and I will make you into a great nation. I will what? Bless you and make your name great so that you will be a blessing. Listen. This is the original design of the Abrahamic covenant. Baka may magtanong dito, Pastor, hindi ko naman kamag-anak si Abraham. No. When you receive the Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, you are co-heirs of Christ. Ibig sabihin, no, kamag-anak na ho natin si Abraham spiritually. So lahat ng nangyari kay Abraham pwedeng mangyari sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, pwedeng mangyari sa'yo. No, this is called the cycle of blessing. The line is the supply. And nag-grow pa rin ho si Pastor dito, pero nakikita ko ho ito sa pamilya ko. Covenant means, nangako kasi ang Diyos, it's called the Abrahamic covenant. Covenant means the promise of God to men and men to God. It is a two-way promise. At ang covenant, hindi pwedeng wasakin at sirain ng Diyos. Kung ano sinabi niya, gagawin niya. Hindi niya pwedeng violate ang kanyang salita. We cannot violate this cycle of blessing, I tell you, in this covenant. But if, kung sa Tagalog, kung violate mo ang cycle of blessing na ito, una, tinanggal mo ang sarili mo sa Diyos. Mamaya pakita natin. Pag tinanggal mo yung sarili mong line sa Diyos, ito yung mangyayari. May putol. Pastor, may linya pa naman sa men tsaka sa others. Tama naman. Pero, habang nagbibigay ka, nauubusan ka. Kasi disconnected ka sa source. Nakikita nyo, ha? Kaya pag nagmahal ka, kung wala si Lord dyan, fake na pagmamahal yan. Kaya kung tumulong ka, no? At wala ka sa Panginoon, hindi niya babalik yan kasi pinutol mo, nagre-rebelde ka sa Panginoon, you have sinned against God, you don't care about God, napuputol ang source or yung blessing or yung cycle of blessing. Kaya makikita nyo to sa mga powerful people. Kilala sila noon, wala na sila ngayon kasi pinutol nila yung ugnayan nila sa Diyos. At anong mangyayari pagka pinutol yan? Again, the line is the supply. Walang supply sa'yo at hindi ka na naging pagpapala sa iba. Next naman, Pastor, Kristiyano naman ako. I have a personal deep relationship with my God. Pero subalit dadapwat, kapatid, madamot ka. Kristiyano ka nga, pero nagdadamot ka, hindi ka nagiging blessing sa iba. Sa church mo, hindi ka nagiging blessing. Sa family mo, hindi ka nagiging blessing. Sa pastor mo, hindi ka nagiging blessing. Sa cell leader mo, hindi ka nagiging blessing. Ayaw mo sa blessing. Gusto mo lang ikaw at ang Lord. Hindi po pwede yun. Sa community mo, hindi ka nagiging blessing. Next slide, pakita natin. Parang ganyan. May relasyon ka nga sa Panginoon, pero hindi ka nagiging pagpapala sa iba. Anong nangyari? May putol. So look at this. Ganito mangyayari, next slide. Kapag hindi ka nagiging blessing sa pagpapala o nagiging pagpapala sa iba, unting-unting
lumalayo yung pagpapala ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, remember the parable of the talents? Pag tinago mo yan, walang mangyayari dyan. At ang sinabi pa ng Bible, pag hindi ka na naging blessing, napupunta sa iba. Kaya yan nakakat. Sino hong nakakaunawa? Say amen. The line is the supply. Next slide, itong mangyayari. Wala na namang blessing sa buhay mo. Kaya dapat tandaan, listen church, gawin natin ang tamang cycle. Nangyari po yan kay Abraham. When you have a personal relationship with God, tinanggap mo ang pagpapala ng Diyos at alam mong hindi sa'yo yan. At tapos pinag-bless mo ang Panginoon. It is a cycle. Patuloy na nag-uumapaw yan sa buhay mo. Dapat ganito tayo lagi. Ino-honor natin ang Diyos at pagka-bless ka ng Panginoon, maging blessing ka sa iba. At pag na-bless mo yung iba, mag-glorify ang Diyos, bibigyan ka na naman ng Diyos. The line is the supply. Tandaan, lahat ng meron tayo ngayon ay sa Diyos. Katiwala lang po tayo. Ang kayamanan natin, lakas natin, kahit humahaba ho ng konti, kailangan nyo matutunan to. Yung talento natin, yung gift natin, yung bahay mong yan, yung sasakyan mong yan, hindi galing sa yan. Galing sa Panginoon yan. Paggamit mo sa Panginoon. The line is the supply. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, the best na palakpak sa Panginoon. Sige, worship team. As I end, I want to plant this last story lang. Mabilis lang ho. Si David ho, ay tinawag niya ang kapulungan. And dito sa mga panahon na ito, pakita natin, 1 Chronicles 29:14. Ito sabi niya, for I am, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly. For all things come from you, and of your own have we given you. Sa Tagalog, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkaloob o nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin sa iyo. Church, listen. Ang konteksto nito, magbibuild na ng temple si David sa kanyang anak na si Solomon. And of course, sa Panginoon. At sinabi niya, challenge niya yung congregation, magbigay kayo. Sabi niya, willingly, ha? Willingly. Miniting niya sila, kung sino gusto mag-donate dito sa sanctuaryong ito, gawin niyo. Pero dapat makita kay David. Ang ginawa ni David, lahat ng ipon niya, binigay niya sa Panginoon. At ang sabi ng Bible scholars, in the life today, ang dinonate ho ni David para makonstruct ang temple ng Lord is about $200 to $800 billion. Tanungin kita ngayon, kaya mo bang bigay ang 1 million mo sa Lord? Hindi. Kasi inaari mo pa. Pero kaya yan. Kasi, hindi, no, with wisdom pa rin ho, ha? With conviction. Si David, binigay niya lahat sa Panginoon kasi mahal na mahal niya ang Diyos. At ano nangyari? Pinagpala ang kanyang salinlahi. Lesson? Kapag naunawaan mo ang lahat ng bagay ay hindi sa iyo, katiwala ka lamang ng Diyos, madaling magbigay, madali ka ring pagpalain ng ating Panginoon. Everything we have and everything else exists is all His. Lahat po ng meron tayo ay sa Diyos. Tanungin ko ho kayo ngayon, gusto mo ngayon maging pagpapala sa iba? Taas mo ang kamay mo? Yan. Sabihin sa kaliwat kanan, lilibre kita mamaya, kapatid. Sinabi mo yan. Sinabi mo yan. Pangatawanan mo yan. Mag-date kayo next week ng mga disciples nyo. At please, sa mga members naman, kayo naman maglibre sa mga leaders nyo. Say amen. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Amen. Question, bakit di na magkukulang ang Diyos sa atin? Una, siya ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Pangalawa, pagkat ito'y sinabi ng Diyos. Pangatlo, upang maging pagpapala tayo sa iba. Kaya pag-aawitan mo ang Panginoon ngayon, masabi mo sa Panginoon, kahit kailan, di ka nagkukulang. Taas tayo, tayo po'y tumayo lahat. Thank you, Jesus. Let's pray. Father, thank you so much, oh God, for this wonderful morning. Thank you for allowing us to learn from your word. Thank you, Lord. The line is the supply. Lord, I pray na mag-resonate sa spirit namin ang mga nasabi ng nahayag, Panginoon. Hindi lang po logos, but rema word, O God. Nawa, Panginoon, na tanim sa puso namin. Balang araw, tutubo ho ito sa aming mga buhay. Lord, huwag kami mag-struggle, Panginoon, sa pagbibigay. Huwag kami mag-struggle, O God, sa pag-ibig namin sa iyo. Huwag kami mag-struggle sa pagbabasa ng Bible, Panginoon. Because I pray, this is the secret, O God, of the supply of God.
that we will love you with all of our heart, soul, spirit, and mind. Taas mo ang kamay mo, kapatid. As we sing this song, let us give our all to the Lord. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Ikaw. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Sing kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin. Taas mo ang kamay mo, kapatid. Magpuri ka sa Panginoon. Yes. Connect to Him. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Noong dakila at tapat, Yes. sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon. Panginoon, dakila at tapat, sa dalangin ko, Yes. ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, declare. Kahit kailan. Yes! Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan. Declare, church. Come on. Kahit kailan. Yes. Di ka nagkulang. Balik mo sa Panginoon. Biyaya mo Ang papuri at pagsamba. sa akin, laging lahat. Ang pag-ibig mo More. sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Declare natin to. Kahit kailan. Yes. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging lahat. Ang pag-ibig mo
minsan pa. For the last time, with all your heart, kahit kailan. Yes. With all humility po, I want us to pray our hearts. Why don't you touch your heart today as a sign of me saying to you that you are alive. Tumitibok ang puso niyan, kapatid. Sa pagtibok ng puso niyan, ang dalangin ko na maunawaan mo na ang pusong yan ay hindi sa iyo, kundi sa Panginoon. Pagkatiwala mo ang puso mo sa Lord, pagkatiwala mo ang buong pagkatao mo sa Panginoon, pagkat hindi po siya magkukulang sa iyo. Lord, I bless all the people in this room, in this house, in this sanctuary, oh God. Lord, I pray that you pour out your grace upon their lives. Lord, kung meron po silang nararamdamang kasalatan, may nararamdaman man sila, Panginoon, I speak healing in the mighty name of Jesus. And I speak joy, oh God. Lord, paglabas namin dito, bagong nilalang na kami, Lord. We will not complain, oh God. We will just enjoy how good and how wonderful you are in our lives. In this anniversary month, oh God, lagi kang mag-shine sa buhay namin. Lagi kang mag-shine sa sanktuaryong ito. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa simbahang ito, sa iglesyang ito. Pagpalain niyo po ang puso namin. Pagpalain niyo po na maging pagpapala din ho kami sa iba. Lord, pinagpapala ko rin ho ang mga altar time namin, an altar place, oh God. Lord, I'm blessing their Bibles, oh God. Lord, hindi kami mapapakali hanggang di namin bubuksan ng Bible, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po, samot dalangin po namin sa mataas mong pangalan, Jesucristo. Lahat ay magsasabi na malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sabihin mo naman sa katabi mo, hindi magkukulang ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Let's be seated in the presence of God. Sige, Rem. Let's now proceed to our tithes and love offering. Thank you. Good morning po, church. So, for our tithes and love offering po, so sabi po sa Proverbs 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Let us honor the Lord po with everything that we have. Sabi po dito, yung first fruits, which means hindi po tira-tira lang, kung hindi yung best po. Amen po. And I believe po honoring the Lord with our wealth is a sign of humility and acknowledging that by giving Him the best is because if it is not because of Him, wala po tayo ngayon, and yung mga bagay po na meron tayo ay wala po. And sabi nga po kanina, God owns everything, kaya nararapat lamang po na we give back po to the Lord. Amen po. And if we honor the Lord po with our wealth, hindi po ito nasasayang dahil ibabalik po ito ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Amen po. Sabi nga po kanina, hindi po nagkulang si Lord at hindi po siya magkukulang sa atin. Amen po. Our God is worthy, kaya let us give our best po to the Lord. Ayan po, let us pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord God, sa araw na to, Lord. Thank you, Jesus, for your word, Lord God. Thank you, Father God, for reminding us, Lord God, na hindi ka magkukulang, Father God, sa buhay po namin, Lord God. And right now, Lord God, sa lahat po ng faithful tithers, Lord God, I pray, Father God, that you bless, Lord God, our hearts, Father God. Bless our intentions, Father God. And Lord, may we give, Lord God,
with full of love, Father God. Hindi po napipilitan, Lord God, because we know, Lord God, you are worthy, Lord God. You deserve everything, Lord God. And Lord, you owns everything, Lord. So, Lord God, nararapat lamang, Lord God, na ibigay po namin, Lord God, yung nararapat lamang na para sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord God. Bless the rest of the day, Lord God. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We honor you. We bring back all the glory and all of the highest praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let us give po to the Lord. Life is so much better together. So, why not join a cell group? Be a part of a community where you can grow, share, and walk with Jesus. Ready for your new life? Starting up your new life with Jesus. We're excited for you. Let us walk with you in your journey of faith with God. Your generosity makes a huge difference. Tithes and love offerings are located at the back. Need prayer? We want to pray for you. Come talk to us. We're here for you. See you next Sunday, church. Capstone Community Church. Let's keep loving God and loving people. God bless. Yes, thank you, Jesus. Okay, so from some announcement po, we will celebrate our anniversary. Again, sabi mo sa katabi mo, happy anniversary, kapatid. No, kayo pong sumabaybay sa first day natin ng church. I just want to appreciate all of you. And today na sumusuporta sa ating church. Sige, pakita natin ang announcement natin. So, of course, una, prayer and fasting muna tayo. July 21 to 27, 7 days lang ho yan. So, ready your heart as we read and open our Bibles once again, as we abstain from social media and abstain from our coffee, no, our good coffee. 7 days lang naman to in preparation for our life class encounter and for the preparation na yung puso natin, no, ay mabalik, keep on track, no, sa Panginoon. Ma-redirect ulit yung mga puso natin at isipan sa Panginoon. Again, fasting fast tracks the promise at nagkakaroon ng spiritual and physical detox, no, kaya pag nag-fasting ka, talagang matindi ang gagawin ng Panginoon. And everybody say, Amen. Handa na po natin ang mga puso natin dyan. And next, of course, we are gonna celebrate our anniversary. Next slide, yes. No, we have a theme, no? A better way to health and health now. So, magkakaroon po tayo sa July 20. Everybody say, July 20. Yan. Okay, no? July 20, wag mag-absent, maghikayat ka pa. Pagkat magkakaroon sa sanctuaryo natin at sa church natin, gagamitin ng facilities for our dental and medical mission. We will give back to the community. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. No? At hindi lang ho yun, kung gusto nyong matuto ng mga healthy cooking, meron po tayong magkakaroon ng pagtuturo kung paano po magluto ng healthy. Kasi gusto pa natin maglingkod ng mahaba, kaya dapat health is wealth pa rin. No? And of course, pangungunahan tayo ni Dr. Pastor Ronald De La Paz. No? I've talked to him already. Tuloy na ho tayo sa ating anniversary. Kailan ho anniversary ng church? Nagagawin, July 20. We will celebrate our anniversary on July 20. No? Next week na ho yun. So please, mag-invite ka. At kung gusto mo ngayon magpabunot, ano man, no? Medical mission, o medical, ano mo, pa-check up, no? Pero wala ng braces po, ha? Huwag kayong mag-expect ng braces, okay? So sa dental mission, of course, bunot ho yan. Cleaning siguro. I still want to talk to Pastor, pero magpalista na ho kayo sa mga cell leaders po ninyo. Kanino po magpapalista? Cell leaders. So si cell leaders, bibigay po yan kay Mama Mi para po, or sa ating Secretary Mia, para po organize tayo because we will be giving you numbers, okay? Pag tinawag patient number 1, patient number, punta po tayo sa hall 2 po sila magbubunod at magkakaroon ng medical mission. Kung may nararamdaman ka, it's your time na kaysa magbayad ka sa labas, dito libre ho yan. And everybody say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon dyan. At may cooking lesson din ho tayo sa hall 1 naman ho. Magtuturo po sila, no, 20 po silang mga pastor at doctors na magtuturo po ng about health. So, 3 hours po. So, wag po agad uuwi. Sabi mo sa katabi mo, wag uuwi agad. Na? So, wag tayong uuwi agad ng July 20. Magpaalam na ho kayo because this event will be 3 hours, no? Or maybe 4 hours. So, kailangan po ay prepare ang hearts natin because we will give back to the community. Sabi nga natin, no, we will be a blessing to others. Amen? The line is the supply. Babalik po yan ng Panginoon sa atin. Can we all stand in the presence of God? Thank you, Jesus. Medyo nag-overtime lang po tayo, pero sino po na-bless sa mensahe, say Amen.
Thank you, Jesus. Taas po natin ang mga kamay natin sa Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito. Thank you for this wonderful morning, O God. And thank you, Lord, for the provision that you have been given to us, O God. Salamat din po sa aming anniversary, Panginoon. Gagawin po namin ang celebration sa July 20. Ngayon pa lang, Lord, pinagpapala na po namin ito. Marami pong pumunta, Panginoon, pagkat po gusto namin magbalik, Panginoon, sa community kung anong binless mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless your heart. The Lord bless your business. The Lord bless your career. And the Lord bless you with God's divine provision. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at sabihin sa 10 katao, bawal ang nakasimangot. Hallelujah. God bless!